Ayun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyo mga anak, ngayon araw ng linggo gagawa ako ng video. Actually kanina pa ako gumagawa ng video, paulit-ulit. Kaya lang, may mga interruption kasi. Pumunta na nga ako dito sa gitna ng bukid para tahimik. Doon kasi sa bahay maingay, madaming istorbo. Mga sasakyan, mga nagpapatugtog, ah, maingay ng mga bata, kaya medyo nahirapan akong gumawa doon, kaya punta na ako dito sa gitna ng bukid. Ah, Yun pala, daanan din pala tong napwestuhan ko, madami dumadaan. May dumadaan, hindi naman madami. So, sana matapos ko yung video na to na walang interrupt. Okay. Nung nakaraang linggo, inumpisahan natin yung video, paggawa ng video. Tinalakay natin tungkol sa religion. Na iyon naman talaga yung aking layunin, pakay dito sa paggawa ng video, na mailapit kayo sa Panginoon, no, sa pamamagitan ng relihiyon. Dahil yun nga, tinalakay natin yung ano nga ba yung relihiyon, ang kahalagahan ng relihiyon. Nakapag-cite ako dun sa inyo ng mga ilang halimbawa na una yung cellphone, tapos yung paglangoy sa tubig, no. Kung meron kayong katanungan, mas maganda kasi kung makapagtanong kayo para alam ko kung nauunawaan nyo ba o hindi yung mga sinasabi ko. Sana yung tumatakbo sa utak ko, yun yung makuha yung idea, no. So yun, bakit nga ba may relihiyon, para saan ba to? Maaaring nagtataka kayo na dito sa Pilipinas napakaraming relihiyon. May Katoliko, Romano Katoliko, Iglesia ni Cristo, Aglipay, Sabadista, yung Born Again, at saka marami pang mga tao na hindi naniniwala o walang kaalaman tungkol sa relihiyon. So, ayon sa PSA, Philippine Statistic Office, kung dati NSO yun, no? Aware naman kayo doon kasi requirements yun sa school, yung PSA. Ayon sa PSA, mga nakarecord sa kanila, ang 78.8% daw ng Pilipino ay Romano Katoliko. So sila yung pinakadominante, sila yung pinakamarami. Kasi yung susunod doon, 6.4 na lang Islam, mga Muslim. Kagaya ko Muslim, 6.4 lang. Tapos yung Iglesia ni Cristo, 4.2. Yung Aglipay, 1.4. Yung Sabadista, 1.3. Yung Born Again, around 3.8. Yung mga Born Again, 3.8. Tapos yung mga walang relihiyon o walang alam sa patungkol sa relihiyon ay 5.7. So malaki-laki pa din. So bakit nga ba merong mga taong walang relihiyon? Paanong nangyari 'yon? Siguro itong mga tao na to, sa napapansin ko, sa aking palagay, sila yung mga nakatira sa mga malalayong lugar, yung mga hindi nararating ng sibilisasyon. Walang nagtuturo sa kanila tungkol sa relihiyon, no? Kaya sila walang kinikilalang relihiyon. So 5.7 pala, 5.7% pa pala ang mga taong walang relihiyon. Ito ay ayon sa PSA, no? So bakit nga kaya nagtanong din ako sa sarili ko dati, bakit nga kaya napakaraming relihiyon? Bakit hindi nagkakaisa? Ba't walang iisang relihiyon? Bakit napakarami? Dito sa Pilipinas, napansin ko dahil marahil siguro marahil sa dahilan kung bakit madaming ganito relihiyon,
dahil sa sistema na meron tayo dito sa Pilipinas na kung tawagin ay demokrasya. Meron tayong democracy dito sa Pilipinas. Na ang ibig sabihin ng democracy ay kalayaan. So dahil dito sa kalayaan na 'to, ang mga tao ay mayroong kalayaan para lahad o magbigay ng kanilang saloobin, sariling interpretasyon patungkol sa relihiyon. So kaya nagtatayo na sila ng sarili nilang relihiyon dahil nagkokontra-kontra yung kanilang mga paniniwala, kanilang interpretasyon tungkol sa relihiyon, kaya gumagawa sila ng sarili nilang grupo. Hinihiwalay nila yung sarili nila sa iba. So, yun. Dahil ito sa democracy, no? Ngayon, alam naman natin na ang tao ay madaling maniwala madaling mahikayat sa relihiyon. Kasi unang-una, lahat ng relihiyon, natural sa mga relihiyon ay mga nagtuturo ng mabubuting bagay. Common yun yung common. Wala ka sigurong makikitang relihiyon na magtuturo ng kasamaan. No, lahat ng relihiyon ay nagtuturo ng mabubuting bagay. Kaya yung mga tao ay madaling umanib sa mga relihiyon. Parang anong nangyayari, first come first serve. Kung sino unang nag-introduce sa kanila ng religion, sila yung papanigan ng taong pinaghatidan ng mensahe. Halimbawa, ikaw o isa sa inyo, merong isang kauna-unang nag-introduce ng religion. So, yun yung aaniban mo, yung tao na yun, yung nagbigay sa inyo ng mensahe na yun. Unfortunately, siguro yun yung pagkukulang ko bilang ako ama ninyo. Naging busy sa kung paano tayo mabubuhay, naging busy kung paano ako makakapag-provide sa inyo noon. Natatakot ako na baka hindi ko kayo mabuhay, kaya pinokus ko yung sarili ko sa kung paano kumita ng pera, kung paano bumili ng bigas. Kaya parang hindi ko kayo naakay sa religion. Although noon nagsisimba naman tayo. Kaya lang nakita ko kulang pa rin. Tsaka isa pa, yung pananampalataya ko noon, mga panahon na yun ay kulang pa rin. Kumbaga sa hilaw pa rin, no? Anyway, ang kaalaman sa religion ay patuloy na pag-aaral. Walang hanggang pag-aaral. Yun, dahil nga meron tayong tinatawag na to see is to believe.